Mga kalapatids, isa sa pinakamalaking pagkakaiba ng beginner at experienced fancier ay ito. Kapag may problema sa loft, ang beginner madalas panic agad. Pero ang mahusay na fancier, hindi agad nagre-react. Nag-a-analyze muna. Dahil sa pigeon racing, hindi sapat ang puro instinct lang. Kailangan marunong ka mag-observe, mag-isip, at higit sa lahat, mag-adjust. At tandaan natin, minsan ang maliit na problema na hindi agad naaagapan, nagiging malaking disaster sa loft. Isang simpleng stress lang na napabayaan, pwedeng mauwi sa sunod-sunod na losses. Isang maliit na maling routine, pwedeng makaapekto sa buong kondisyon ng team. Kaya ngayong Friday, pag-uusapan natin ang step-by-step troubleshooting sa pagkakalapati. Paano ba mag-isip ang isang mahusay na fancier kapag may problema? Ano ba ang tamang proseso bago ka gumawa ng desisyon? Mga kalapatids, welcome back sa Ted's Loft TV. Sa pigeon racing, normal lang ang magkaroon ng problema. Walang loft na perfect. Kahit gaano kaganda ang bloodline mo, gaano kamahal ang ibon mo, o gaano ka-experienced, darating at darating ang challenges. Pwedeng biglang humina ang performance, delayed ang uwian, ayaw lumipad ng team, matumal sa loft flying, nawawala ng gana kumain, may watery droppings, o kaya sunod-sunod ang losses. At kadalasan, dito nagsisimula ang panic. Maraming fancier ang biglang nagpapalit ng feeds. Yung iba, gamot agad ng gamot kahit hindi alam ang totoong problema. May iba naman na mas lalo pang pinahihirapan ng ibon sa training kaya akala nila kulang lang sa ensayo. Pero tandaan natin mga kalapatids, kapag hindi mo alam ang root cause, posible mong lalong mapapalala ang sitwasyon. Kaya ang unang step sa troubleshooting ay ito. Observe first. Bago ka gumawa ng kahit anong aksyon, magmasid ka muna. Tingnan mo ng mabuti ang mga ibon. Ano ba talaga ang problema? Mabagal ba umuwi? Ayaw ba lumipad ang team? Tahimik ba sa loft? Mahina ba kumain? Isa lang ba ang apektado o buong team? Minsan kasi, simpleng obserbasyon pa lang, nandyan na agad ang clue. Halimbawa, kung isa lang ang nanghihina, possible isolated health issue. Pero kung halos buong loft ang apektado, malamang management o environment problem na. Pagkatapos mag-observe, sunod mong tingnan ang environment ng loft. Ito ang dalas na nakakalimutan ng maraming fancier. Hindi lahat ng problema ay sakit agad. Minsan ang totoong problema ay yung loft mismo. Mainit ba masyado? Kulob ba? Basa ba ang flooring? May ammonia smell ba? Maaliwalas ba ang airflow? Malinis ba ang tubig? Kumusta ang sikat ng araw? Siksikan ba ang ibon? Tandaan ninyo mga kalapatids, kahit gaano kagaling ang bloodline, kapag pangit ang environment, babagsak din ang kondisyon. Parang tao lang yan. Kahit healthy ka, kung kulang ka sa tulog, stress ka, mainit ang paligid at marumi ang environment, hihina ka rin. Sunod na step, review the feeding program. Mga kalapatids, feeds are fuel. Kapag mali ang fuel, mali rin ang performance. Minsan hindi sakit ang problema, mali lang pala ang timpla ng feeding program. Pwedeng sobra sa heavy grains kaya tinamad lumipad. Pwedeng kulang ng energy kaya mabilis mapagod. Pwedeng kulang ng recovery nutrients kaya delayed ang kondisyon. At isa pang mahalaga, consistency. Kapag pabago-bago ang feeding time at feeding system, naaapektuhan ang katawan at routine ng ibon. Ang kalapate, mahilig sa consistency. Kapag magulo ang sistema, nai-stress sila. Pagkatapos ng feeding, i-check mo rin ang training load. Ito ang isa sa pinaka-common mistake ng maraming racers. Masyadong excited. Training ng training kahit hindi pa recovered ang ibon, long toss agad kahit pagod pa,
Minsan gusto nating mabilis ang improvement kaya sobra ang pressure na binibigay natin. Pero tandaan ninyo mga kalapatids, training builds strength, pero recovery ang nagpapalakas. Kapag walang tamang pahinga, bumabagsak ang resistensya. Kapag overfatigued ang ibon, mas madaling tamaan ng stress at sakit. At minsan ang akala nating mahina ang ibon ay pagod lang pala ng sobra. Kaya importante rin na marunong kang makinig sa kondisyon ng team, hindi puro push lang ng push. Kapag okay naman ang loft, okay ang feeds, okay ang training, pero may problema pa rin, saka mo ngayon i-check ang health status. Tingnan mo ang droppings. Kumusta ang paghinga? Malinis ba ang mata? May mucus ba sa throat? Maganda ba feather quality? May weight loss ba? Dito dapat maingat ang fancier dahil isa sa pinakamalaking pagkakamali sa hobby ay ang sobra-sobrang medication. Konting hina lang, antibiotic agad. Konting delayed recovery, gamot agad. Ang problema rito, kapag hindi naman sakit ang root cause, nadadagdagan lang ang stress sa katawan ng ibon, humihina ang natural immunity at naaapektuhan ang recovery system. Kaya wag basta-basta magbigay ng gamot ng walang malinaw na dahilan. Isa pang mahalagang skill ng mahusay na fancier ay ang paghahanap ng patterns. Hindi sapat na tingnan mo lang ang isang araw na performance. Tingnan mo ang paulit-ulit na nangyayari. Halimbawa, tuwing sobrang init, bumabagsak ng kondisyon. Pagkatapos ng hard toss, delayed ang recovery. Kapag overcrowded, nagiging stress ang team. Kapag pabago-bago ang weather, hinihina ang loft flying. Kapag nakita mo ang pattern, mas madali mong matutukoy ang tunay na root cause. At isa sa pinaka-importanting rule sa troubleshooting ay ito: adjust one thing at a time. Huwag sabay-sabay magpalit ng feeds, gamot, supplements, training at routine. Kapag ginawa mo yan, hindi mo malalaman kung alin ang effective at alin ang nakasama. Professional approach ang dahan-dahan at kontroladong adjustments. Mga kalapatids, tandaan ninyo ito. Ang pigeon racing ay hindi lang paramihan ng gamot, paramihan ng sikreto o paramihan ng mamahaling ibon. Ang tunay na laban dito ay decision making. Kung paano ka mag-isip kapag may problema, kung paano ka mag-adjust, kung paano ka mag-control ng emosyon kapag may setbacks. Dahil ang magaling na fancier ay hindi yung hindi nagkakamali. Ang magaling na fancier ay yung marunong matuto sa mali. Marunong mag-observe bago mag-react. Marunong mag-analyze bago gumawa ng desisyon. At higit sa lahat, marunong mag-adjust bago pa lumala ang problema. Ang magaling na fancier, marunong mag-adjust. Hindi siya yung pinakamaraming gamot. Hindi rin siya yung pinakamaraming sikreto, kundi yung may disiplina, pasensya at tamang pag-a-analysis araw-araw. Dahil sa pigeon racing, consistency ng improvement ang tunay na susi sa long-term success. Kung may natutunan kayo today mga kalapatids, share nyo ito sa inyong mga kaibigan at kalapatids. At comment below, ano ang pinaka-common problem na na-experience mo sa loft? Abangan pa ang mas marami nating educational at practical pigeon racing topics dito lang sa Ted's Loft TV.